Walang mapakitang picture ni Sarah sa concert ni Taylor Swift. Eh, wala naman kasi. Bumabanat sila sa pamamagitan ng haka-haka. Wala. Palusot lang yan, bigay regalo ng kaibigan. Kahit po, masama po yun. Ako po, taga-gobyerno po ako, bawal po tumanggap ng regalo, lalo na't mamahalin. Kahit nga mumurahin eh, bawal kang tumanggap ng trabaho. Trabaho, ano? Regalo. Bakit ba trabaho? Sir Bats, may malaking rally daw sa 21. Hindi ko pa po nababalitaan. Huwag po kayo mag-alala. Aatin po tayo pag may malaki. mga ngampanya po tayo rito. Alam niyo naman, di ako mananawagan ng hindi ako dadalo. Boss Bats, teacher ka ba dati? Hindi lang po ako teacher. Superhuman ako. Boss Bats, magpasakop na lang tayo sa Amerika para gumanda ang buhay ng Pilipino. Sa Baguio yung pic na yun, inedit. Bawal ang baldas, sabi ni BBM. Bawal daw ang waldas. Ano tawag sa 50 million na concert? Hindi pa pagwawaldas yun? Bawal ang waldas, sabi ni BBM. Nasa batas yan na bawal tumanggap ng regalo. Tsaka hindi ka re-regaluhan eh. Nang ganon. Di ba? Halimbawa si Tatay Digong. Re-regaluhan mo ba siya ng concert na mamahalin? Siyempre hindi. Kasi una, baka mamura ka pa. Sir Bad, habang nagpa-concert si BBM, umalis na barko ng PCG sa Skoda, Shoal. Kaya naagaw na ng China yung Skoda. O, sagutin nyo nga yan. Asan na yung pinagmamalaki nyo? Na ano yan? We will not give an inch of our territory. Ginaya pa nga ni Pacquiao eh. Hindi lang naintindihan gano'n. Talagang ano sila eh, yung you can touch us, no? Flaunting ng mga pera. Mga bags na mamahali ni Kimbo. Tignan nyo na lang, hindi ko kabisado eh. Ang alam ko lang yung Louis Vuitton yan. ni Aling Junisha kasi naisip ko eh. Louis Vuitton. Yun lang po ang kilala ko, hindi ko na po kilala yung iba. Grabe, no? Wala pong ano, walang pumipigil sa kanila na mag-flaunt ng mga yaman. Kimbo, mayaman ka ba noon? Kung mayaman ka noon, hindi galing yan sa kung saan, pwede ba? Mahabag naman kayo sa mga Pilipino. Pinamumukhapuan nyo. Kita nyo ba si BP Sara? Yan po, ganyan po ang larawan ng isang tapat na maglilingkod. Hindi po nagpo-flaunt ng mga anumang yaman. Alam niyo naman po kung bakit pinagbabawal yan eh. Pag pwede pong magregalo, ibig sabihin po niyan, pabor po ang kapalit niyan. Walang delikadesa, BBM, daming hindi pa nakarecover sa baha, pero sila duran-dura. Huwag nga kayo maniwala dyan. Yan. Mura talaga ni Tatay Digong. Barya lang yun sa 89.9 billion ng PhilHealth, Boss Buds. Grabe, no? Ang lalakas ng loob nyong pagmukaing mukhang pera sa BP Sara. Eh yung 10 billion na insertion, di mo maipaliwanag ko at Martin. Magpaliwanag kayo, hindi yung kung ano-ano. 10 billion insertion sa nyo dinala. DepEd pa lang yan. DepEd lang ba? Tanong, DepEd lang ba may insertion? Hindi pa nasiyan sa insertion. Hiningin nyo pa yung 89, 90 billion ng PhilHealth. Tapos maririnig namin, may pa-concert, ang duran-duran. Kayo mga vloggers, dapat mag-upload din kayo sa Facebook para malawak ang maabot ng sinasabi nyo. Di lahat nag-YouTube. Meron po ako. Hindi nyo lang ako sinusuportahan sa aking Facebook. Punta po kayo sa Badong Aratilis. I-share nyo po.
Meron po ako sa Facebook. Bakit naman hindi namin magpo-post sa Facebook? Nasa Facebook din po kami, hindi niyo lang po kami pina-follow. I-follow niyo rin po kami. Ang follower ko po sa Facebook, 30,000 lang, 1,000 lang po nanonood. Ay follow niyo rin po. Tapos i-post, anong tawag do'n, share. Oh, para ano, 'no, hindi po wala po ako sa Facebook. Meron po ako sa Facebook, hindi niyo lang ako pina-follow. I-follow niyo po ako. Badong Aratilis. Si Jinky madaming bag na ganyan, kamahal. May Hermes siya at iba pa. Hindi naman si Jinky naman po, alam naman natin na si Pacquiao ay, bilyonaryo. 'Di po ba? Kaya hindi ko rin iboboto si Pacquiao, huwag kayong mag-alala. Hindi naman po senador si Pacquiao na. Sila po ay bilyonaryo na lang. Oh, kung ayaw po natin makakitang ganyan, Duterte lang po ang iboto natin. Sir, marami nang bumalentong sa party ng Bangag, nakarating na ba sa'yo? Hindi pa po, kadarating ko lang. Isinauli Sara ang 21-25 na kinurap niya, di niya maipaliwanag. Oh, talaga, kinurap na naman. Oh, 125 na naman. Sino nagsabi? Ikaw? COA nga, hindi sinabing kinurap. Hindi nyo kasi naunawaan yung, yung notice of disallowance. Hindi po corruption yun. Disallowance lang. Kung corruption yun, didemanda na si BP Sara. Kayo naman. No? Alamin nyo muna yung pagkakaiba ng disallowance sa corruption. Madali lang naman. May nahanap nyo nga ako eh. Bago kayo magmarunong. Ayaw ko nang sagutin niya. Paulit-ulit na lang tayo dyan. Kinurap daw. Ninakaw daw. Julio, gusto ipakain ko sa iyo ang report ng COA. Okay lang yun. Kasi hindi nila maunawaan eh. Yung nagpapaliwanag kasi sa kanilang mga vlogger, hindi rin po alam yung pagkakaiba ng disallowance at corruption. Hindi kasi yung mga vlogger kasi nila, hindi alam yung disallowance din. Akala na, disallowance? Di magnanakaw yan. Hindi. Okay lang yung kay Jinky. Pinagpaguran naman asawa niya. Tsaka hindi naman senador si Pacquiao eh. Di ba? O ayaw niyong magpakita si Jinky, wag niyo iboto si Pacquiao para wala tayong asawa ng senador. O, di ba? Ganun lang po yun. Kung ayaw niyo pong pinoplont nila yung kanilang lifestyle, wag niyo po sila iboto. Ganun lang po yun. Kung nagsabi walang corrupt si BP, maayos audit. O pati po yan DepEd. Wala pong disallowance ang DepEd. Maayos po yung audit. Pero kung pakikinggan mo sila, talagang kala mo, tirador yung DepEd ni BP Sara eh. Yan yung problema. No? Paanong surprise may nag-leak invitation card nasa vlog ni KPL? Kung hindi sorpresa sa'yo, di wag ka mag... Iba po yung may nag-leak lang. Ibig sabihin po, sorpresa po yun dahil hindi niya alam. Ngayon, alam na po ngayon ng lahat. Ibig ko sabihin, no? Yun po yung opisyal na pahayag. Ulitin ko ito po ay galing sa PCO. Ayan. To his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Tapos may nagtanong po, paano na surprise? Wag po kayo masyadong literal. Hindi po sa ating galing yun na nasurpresa siya. Di ba? Kunwari lang yun na nasurpresa. Kayo naman, nakikipagbulahan pa ba kayo dyan? Sir Buds, commander pala ng NPA si Congressman Paduano. Natatandaan nyo po yung ABB. Parang dun siya eh. No? Yan po yung mga umiwalay kay Joe Maciso noong araw.
Taong bayan na sorpresa sa wala. Yan ang mas tama. Taong bayan na nasorpresa. Even Angara confirmed that COA reported that DepEd under Sara was clean and free from irregularities. Oh, ano kayo? Neck-neck nyo. Tsaka kung palabasin nila si BP Sara, kala mo si BP Sara yung nagpalubog ng educational system. 2 taon lang po si BP Sara. Ibig nyo sabihin, before BP Sara, ang taas ng educational system natin. Ganyan yung niloloko yung mga tao eh. Si BP Sara lang nga yung, alam nyo, maganda yung ginawa ni BP Sara. Kasi noon, hindi nyo ba napuna? Ang sukatan lang noon, ilan ang classroom. O kulang kayo ng classroom, patayo tayo ng classroom. Lagi patayo ng classroom, lagi pa bili ng textbook. Alam nyo po, kayo ba natuto kayo sa classroom? Kayo ba natuto kayo sa textbook? Natuto tayo sa mga teacher. Ang problema sa DepEd, yung mga teacher, ang daming pinagagawang trabaho na hindi nakasama sa pagtuturo. Bibigyan ko po kayo na ideya. Kaya po ang ganda, pinagbawal ni BP Sara yung dekorasyon. Ubus na ubus po ang oras ng teacher diyan sa dekorasyon. Dahil mas maganda dekorasyon mo, mas gusto ka ng mga boss. Contest po kasi yan eh. Ubus po ang pera at saka manghingi ng tulong para po sa mga dekorasyon na yan. Pinagbawal ni BP Sara. Di ba? Sound po yan. Educational practice. Yung mga tumutulong, tinanggal yung dekorasyon. Po, mamamatay na kami lahat. Kasi nabubuhay kami pag nakita namin, titignan namin yung anak natin, may dekorasyon, okay yan. Magaling tong teacher kasi may dekorasyon. Hindi po ganun yun. Ganda ng tahaki ni BP Sara eh. Tatanggalan niya ng ibang trabaho. Ibabalik niya yung teacher sa pagtuturo. Yun po yun. Meron po ba natuto sa inyo sa dekorasyon? Sino po natatandaan nyo? Yung nakadecorate sa inyo o yung teacher nyong magaling na nagturo sa inyo ng kung ano-ano? Kaya pala mahilig sa pagtatayo ng ng mga classroom, lahat na lang classroom. Wala na tayong matayuan. Di buwagin natin yung mga lumang classroom para may maitayo tayong classroom. Mga sound educational principle po. Katunayan. Yung mga ginagawa ni BP Sara, yan ang tutuloy ni Angara eh. Pera yung dekorasyon kasi hindi niya naunawaan yun. Abogado siya eh. Kaya pag nag-decorate na naman yan, de-decorate. O class, mag-decorate tayo. O kulang na yung O class, malapit na deadline yan. Wala muna tayong klase, nagde-decorate lang ako. Copy this na lang kayo. Nung tayo nag-aaral, mga kaedad ko, wala naman pong abala sa dekorasyon. Yan nga po, ano ba yung dekorasyon, di ba? Siguro nung nag-aral tayo, simple lang po eh. Aral lang po tayo, aba, baba, bababa ka ba, babao. Ganun po tayo, kaya na marunong tayo lahat magbasa eh. Ang gawin nilang pandekor si Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Silang bagay dyan sa decoration bitay sa dingding. Good practices ang ginagawa ni BP sa DepEd. Ngayon po, kami gagastos dahil kailangan pinturahan ng classroom dahil may bibisitang tsurba. Di ba? Kahit na anong coach i-display sa room, kung ang tao walang disiplina, wala din yung coach na yan. Alam nyo, pasimplihin nyo lang yung estudyante, maturuan nyo magbasa. Wala kasing sa labas eh, sa labas. Buti nga ngayon, alam nyo, kanonood natin ng Korean novela. Kung mahilig manood ng Korean novela, nagbabasa mga bata, di ba? Para masundan yung Korean novela. Sir Baz, di ba convicted na si Castro? Dapat suspended na siya. Yan nga dapat yung intindihin eh. Di ba? Pag naibalik ba ang budget, lalong mapapahamak si BP Sara, mas okay pa yung masiro siya, taong bayan ng kalaban niya. Bakit naman mapapahamak? Itutulong niya naman yun.
Okay lang po na mabalik yung budget, 'wag kaltasan kasi pantulong naman yun. Kailan pa ba tayo magkakaisa para bumaba na si Marcos? Alam niyo, mahirap pong pagplanuhan yang pagbaba kasi halal din ng tao yan, nabudol nga lang marami sa atin, eh. Mahirap po kasi yan, ako personally, hindi po ako ano, eh, hindi po ako ano diyan, eh, na pinaplano yung people power. Pero, yung ma-rally-rally sa'kin magpahayag tayo ng ating disgusto dito sa ating gobyerno, okey ako riyan. Kung mauuwi man yan sa people power, di okey, pero yung paplanuhin mo na itong kinakailangan natin para makapag-people power, hindi ako naniniwala sa gano'n, eh. Naniniwala ako yung people power, yung yung people talaga, yung dadagsa yung mga tao, yung mga gano'n. Oh, pero attend tayo ng mga rally. Kung mag-people power, 'di wala naman tayong problema ro'n. Kasi ang sa'kin kasi baka ma-prostrate kayo. Hindi po madali kalaban, eh, 'di po ba? Kaya dapat iwasan natin yung frustration. Puwede tayong 'pag may nanawagan ng rally't naniniwala ka, yan po yung karapatan, eh, karapatan po yang pagra-rally. Tapos 'pag eleksyon, boboto kayo. Oh, karapatan niyo rin bumoto. Gano'n lang po yun. Ibang-iba po talaga kasi nung unang dalawang people power, talagang marami pong oligarkong kumampi kay Cory tsaka kay Gloria o anti-ERAP. Marami pong oligarko na anti-ERAP, anti-Gloria, tapos nahati po yung AFP. Yan po yun, eh. Ngayon po solid yung oligarko, eh. Mahirap pong kalaban yan, nariyan po lahat ng pera. DPWH alam nila sobrang corruption, BBM Romualdez bagsak pondo, walang plano kaya kagulo sila lalo na laban sa project ngayon, walang plano ginagawa. Yun na nakakainis, no? Alam na alam natin na maganda pa yung mga kalsada, tapos bubutasan. Solid ang oligarko. Kasi kunwari pumunta kayo doon, tapos bakit kami lang? Bakit 3,000 lang kami? Tapos manghihinawa ka na. Dapat umattend kayo na rally pero alam nyo na mahabang laban 'to. Ano't ano man ang mangyari. MMLSO po watching from Davao City. Boss, pwede bang kasuhan ang COA kasi linabas nila ang detalye ng confidential fund? Alam niyo po, mga abogado yan sila BP Sara. Alam po nila yung gagawin nila. Madali po kasi magsabi, lahat naman pwede mong kasuhan. Kahit nga walang kakaso-kaso, pwede mong kasuhan, eh. Hindi po para sa ating mahihirap yan, eh. Una, mag-hire ka pala na abogado, olats ka na. Kaya nga takang-taka ako kay Trillanes, ang daming kinasuhan, eh. Di po ba? Mahal po ang magkaso. Ganun yun, eh. Hindi po basta-basta libangan ng mga mahihirap yan.